So, today guys, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-solve ng shortest remaining time first algorithm. Ang una natin gagawin ay gumawa ng timeline. Ang timeline ay nakadepende sa CPU burst. Ang CPU burst ko, pag in-add yan, equals to 24, kaya 24 yung timeline ko. Susunod na gagawin ay gumawa na representation ng CPU. Ito yung CPU, ito yung waiting area natin. Tapos, ilagay yung ID sa taas ng arrival time nila. So, yung A nasa 0, yung B nasa 3, yung C nasa 5, yung D nasa 8, and yung E nasa 10. So, ang una nating papasok ay yung A kasi 0 arrival time niya. So, papasok yung A dito. Tapos, gagalaw siya 1, 2, 3. At nung pumasok siya sa 3, pumasok naman din si B. Pumasok si B. Pero, yung CPU burst ni A ay nabawasan ng 3. So, 7 minus 4, 7 minus 3 is 4. Pero yung B, 4 din yung CPU burst niya. Ang rule ng shortest remaining time first ay kung sinong unang pumasok, kahit pareho kayo, siya pa rin yung tutuloy. So, tutuloy si A. 1, 2. So, pumasok naman si C nung nasa 5 na si A. Pumasok si C. At ang CPU burst niya ay 3. Nag-move ng dalawa si A, kaya nabawasan siya ulit ng 2. Mas mababa pa rin yung CPU burst ni A kaysa kay C, kaya tutuloy pa rin si A. 1, 2. So, natapos na si A. Ang nasa listahan na lang ay si B, pati si C. So, dahil na shortest remaining time first, ang mauna ay si C. 1. Nung unang, isang ano pa lang ni C, pumasok na si D na may value na 1. Nag-move ng isa si C, kaya na-minus na ng 1. Ito na lang yung value niya. Pero, shortest remaining time first, si D ay 1, si C ay 2. Kaya, mag-i-stop si C. Tapos, ang susunod naman, si D na yung gagalaw kasi siya yung pinaka-mounty dito. D1. Natapos na si D. Pumasok si C kanina, which is ito. Tapos si D. Pumasok din. Natapos si C kanina. Ngayon, natapos na din si D. Tapos, ang nasa listahan na natin ay si B at si C ulit. Shortest remaining time first, 2. Yung mas onte kaysa sa 4, kaya si C pa rin yung magpapatuloy. Papasok ulit si C dito. 1. Isang galaw lang ulit ni C. May pumasok na naman, which is si E, na may value na 9. Minus 1. Mas mababa pa rin si C, kaya tutuloy pa rin. Ayan, natapos na si C. Sa wakas, natapos din. Ngayon, ang nasa listahan na lang natin ay si B, pati si E. Shortest remaining time first, mas mababa pa rin si B kaysa sa E. Kaya, 1, 2, 3, 4. Pumasok si B dito. B. At natapos din pagkapasok niya. Ngayon, natitira na lang ay si E. Kaya papasok si E dito.
natapos din si E pagpasok niya. Yan. Ngayon, ilagay natin kung saan sila nagsimula at natapos. 7, 8, 9, 11, 15, 24. Ngayon, ang susunod naman natin gagawin ay kukunin ang waiting time. Para makuha ang waiting time, kailangan natin kopyahin ang arrival time. Yan. Sa waiting time, i-minus natin kung kailan sila pumasok sa arrival time. Pumasok si A ng 0, kaya i-minus natin kay 0 ulit. Si B naman, pumasok ng 11, kaya minus 11. Si C naman, pumasok ng 7, pero pumasok ulit siya ng 9. Kaya ang gagawin natin, ganito. Matapos si C ng 8, pumasok ulit ng 9. So, let's move to D. Pumasok si D ng 8 at ang arrival time niya ang 8. Si E, pumasok ng 15. Equals. Zero minus 0 is 0. 11 minus 3 is 8. 7 minus 5, 2. 9 minus 8, 1. So, 2 plus 1, 3. 8 minus 8, 0 din. And 15 minus 10 is 5. Pagpaplasin lang natin yung lahat ng yan. So, 0 plus 8 is 8. Tapos, 8 plus 3 is 11. 11 plus 0 is 11 ulit. Then 11 plus 5 is 16. So, 16 ang arrival time niya. Ay waiting time pala yun. Average waiting time. Ngayon, ang next naman natin kukunin ay ang kanyang turnaround time. So, turnaround time, kokopyahin ulit lang natin ang arrival time. 0, 3, 5, 8, 10. Sa turnaround time, ang kukunin naman natin ay kung kailan sila natapos. Ang A, natapos sa 7, kaya minus 7. Si C, natapos sa 11. So, 11, 11. Si B naman, natapos sa 15. Si D, natapos sa 9. At si E, natapos sa 24. So, pag-minusin na lang ulit natin. 7 minus 0, 7. 15 minus 3 is 12. 11 minus 5 is 6. 9 minus 8 is 1. 24 minus 10 is 14. So, 7 plus 12 is 19.
19 plus 6 is 25. 25 plus 1, 26. And 26 plus 14 is 40. So, ang turnaround time natin is 40. Average turnaround time. Turnaround time. Yan. At ganun po kunin ang shortest remaining time first algorithm. Thank you po.